Hello guys. So ito yung continuation natin sa video natin guys about sa pag-install ng OS na Windows 11. So after natin ma-install ang Windows 11, so ito na ang gagawin natin. Dahil wala tayong internet kanina, tinanggal natin sa pag-install natin ang Windows 11 natin. So ibabalik na natin ang ating internet connection. Kapag laptop ang gamit mo, so dito lang sa Wi-Fi, kukonek ka lang. Pero kapag kable naman ang gamit mo, kagaya ko, kable ang gamit ko. So, i-install ko lang yung cable niya, internet connection cable niya. Okay, stable na yung connection ko guys. So, pagkatapos niyan, ang gagawin mo, kasi na-install na yung wala pa tong laman, di ba? Wala pang laman. So, ang pinaka first steps na gagawin mo bago ka mag-install ng mga software, ang gagawin mo muna is i-update mo yung OS natin. Kasi kailangan ma-update yung mga drivers. Yun ang pinaka next na gagawin. So, ang gagawin mo is i-right click mo lang itong window. Tapos, punta ka sa settings. Pagdating naman sa settings guys, ito na yung settings niya. Punta ka sa Windows Update. Dito sa pinakababa. Click mo yung Windows Update. Tapos, click mo tong check for updates. Dito na part guys, lahat ng mga kagaya nito. My computer, properties. Tapos, dito ka sa device manager. Ito, mayroon siyang walang drivers. Kagaya nito, wala siyang drivers. Mayroon pa siyang other devices na walang drivers. Dito naman sa adapter niya, sa video card niya, display setting niya mayroon na. Pero, kailangan i-update pa yan sa pinaka latest na update niya. So, i-close na natin to. Balik tayo sa update. Right click. Tapos, settings. Tapos, Windows Update. Ito, nagda-download na siya guys, di ba? So, antayin mo lang matapos yung download. Pero may mga third party naman na mga software updater guys na install nyo para mag-update lang. So nandito yung mga ibang files natin na kailangan natin i-install. So hindi pala to, palit tayo ng USB. Mali. Kapag nagna-download na siya guys, pwede ka na mag-install ng mga software kagaya ng Microsoft Office. Pwede mo na siyang i-install. Yan, kagaya nito, driver booster. So, dito naman sa driver booster guys, papakita ko sa inyo. Ito din yung third party na mga software na nag-install ng mga driver. So, mas komportable din ako nito dahil nga na-install talaga niya yung mga yung mga latest na driver dapat na-install talaga niya. Di kagaya sa Microsoft na pili lang. Depende lang din sa iyo kung anong kailangan mong i-install doon. Pero dito sa lahat
ina-update niya pati system driver ng Microsoft. Ina-update din niya. So, try natin scan. So, ito na ngayon. Di ba, mayroon tayong 10 na mga drivers na kailangang i-download dahil outdated siya, guys. So, naka-check na siya dito, mga outdated na mga drivers ito. So, ang kailangan mo lang dyan is i-click mo lang yung update now. Yan. Cancel mo lang yung restore. Balik tayo dito sa Windows Update. So, sa pag-install pala ng guys, ng Microsoft Office, kadalasan kasi gumagamit lang ng mga mga uh, pre-activated na OS or yung unlicensed na mga So, ang ginagawa nila para yung mga, lalo na yung mga crack na mga so hindi ko naman ina-advise sa inyo guys na gumagamit ng mga ganyan, pero yan kasi kadalasan, mostly sa totoo lang talaga, marami talaga ang gumagamit din yan. Hindi yan talaga maiiwasan, lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Bakit ka naman bibili kung mayroon namang palang di ba? So, yan ang ginagawa ng iba. Pag i-apply mo dito sa pag i-install mo ng Microsoft Office, guys, kailangan yung ito, Microsoft Antivirus, yung Windows security niya, kailangan i-disable mo yan. Disable mo muna temporary. So, settings, ito, disable mo. Yes mo lang. Hayaan mo lang siya na ibalik mo na lang mamaya after mo ma-install yung mga kailangan mong i-install. Kasi may mga software naman talaga na may mga tawag silang installer sila na nadidetect naman ng Microsoft Windows Security na virus, pero false positive, hindi naman pala virus, pero nadidetect lang siya as in threat. Kaya nga kailangan i-disable mo muna talaga. Disable mo siya, hayaan mo siyang, kung talagang virus talaga siya, pag enable mo niyan, madidetect pa rin yan ng Microsoft Windows Security. Kaya huwag kang mabahala na lalo na yung mga crack na mga software, may mga kasama kasi yung mga minsan may kasamang mga trojans. Kaya pagdating dito sa Defender natin, sa Windows Defender, yung Microsoft Windows Security, talagang dinedetect talaga niya yan. Minsan naman kahit false positive naman, dinedetect niya, pero yung ginagawa ng Defender na yan, kinukuha niya yung file, sinisend niya sa server ng Microsoft para doon pag-aralan kung totoong virus ba talaga. Para sa susunod, maiwasan na ang false detection na mangyayari. Hindi na siya, ang antivirus ng Microsoft mismo sa Windows natin, hindi na siya detect na false positive pala, maiwasan niya yun. At least yung nadidetect talaga niya, virus lang talaga. So, hindi yan ikakabahala. Ayan, tapos na yung na-update natin yung Dito naman sa Windows, dito sa natin, Windows Update, okay lang yun guys, kahit i-close mo yan. Kasi every time naman na nag-run ang Windows natin, nag-update din yan background. So, hindi mo inakala na nag-update pala yung Windows mo. Pagdating dito, restart mo na lang. Yes ka. Restart anyway.
So, nandito na ulit tayo. I-install natin yung Microsoft Office. Kagaya nito guys, itong installer na to, kapag naka-on yung Windows security natin, itong file na to, ito, automatic na yun, madidetect niya yan na ano. So, ayun o. Dahil nga, nadidetect siya ng Windows Defender. Tingnan mo, nawala yung file. So, ang gagawin natin, hanapin natin siya dito sa Defender uli. Buksan natin. Nag-automatic siya ng on. So, dito tayo sa protection history. Hanapin natin, ito yung binlock niya. Ito, yes. Ito yung file. Ayan guys, oh. O install, Office install 64. Action mo, restore. Yes. Itong isa, okay na. Na-restore na siya. So, close mo, balik ka dito. Bumalik na. Right click mo uli. Run admin. So ito, mag-install tayo ng Office. Ako guys, pag sa Office naman, dinidisable ko yung ibang ano. Ayaw ko ng maraming mga bloatware kahit naman sa OS. Kasi pag hindi ko ginagamit yung isang ano, tinatanggal ko. Kagaya nito, OneDrive, hindi ako gumagamit ng OneDrive kasi Google Drive yung gamit ko. Skype, hindi ako gumagamit ng Skype. Kapag kailangan ko na, saka ko na i-download yung Skype at saka i-install. Teams, hindi ko kailangan yun. Publisher, kailangan ko yun. PowerPoint, OneNote, hindi ko kailangan yung OneNote. Outlook, hindi ko rin kailangan yung Outlook. So, ito lang, Excel, Access, Word. Yun lang ang proofreading tools. Yan lang ang kailangan ko guys. Pagdating naman dito, uncheck ko yung single product. Pagkatapos nyan, install Office na. Wala ka na ibang gagawin. Depende sa'yo kung i-ano mo, kailangan mo naman to, pwede mo i-check yan lahat. Pero ako, ito lang yung kailangan ko, yun lang yung kukunin ko. So, install na. Antayin lang matapos. Sa mga nagtatanong pala guys kung bakit medyo mabagal yung unit ko, dahil nga ang unit ko is old PC pa tong ginagamit ko. Ano pa lang to, 7th generation na Intel. So, medyo ano siya. Tingnan natin sa system natin guys. Ayun o. 7 gen na naka 8 GB RAM lang ako. At saka yung built-in lang yung ginagamit ko na GPU. Tsaka yung storage ko, ito backup. So, ito yung version ko ngayon, 25H2. Ito na yung pinaka-latest. Ito na yung pinaka-latest ng Microsoft. So, sa pag-enable naman ng nito guys, ng remote desktop, lalo na gumagamit tayo ng remote desktop, dito lang yung guys, makikita mo. So, skip natin yan. Hindi yan ang natin ngayon. Close mo na to. Antayin natin matapos yung Office. Pagkatapos itong ma-install yung Office, pwede na siyang hanggang dito na lang natin yung video. Ika-cut na natin. So, para sa mga nanonood yan, nakakapanood nito, halimbawa kailangan nyo yung Microsoft Office na yan,
pwede nyo namang mag-comment na lang kayo sa mga video ko na kailangan mo ng ganun, para ibibigay ko na lang yun sa iyo yung link. Kasi nasa drive ko yan, nasa Google Drive ko yan guys, yan doon, save yan doon lahat ang mga installer, para pag mayroong mga na ngailangan, doon ko na lang sinishare sa kanila para i-download na lang nila guys, o i-download na lang ninyo. So ang mga kadalasan naman ng mga link, sinasama ko sa mga description ng video ko. Bawat video ko may mga description na nakalagay doon, mga link. Baka kailangan nyo, may mga kailangan kayo na nasa link lang, nasa description lang ang link. Ito guys, hindi pa natin maset up yung video sa screen recording dahil nga nag-format pa tayo ng kapo-format lang natin ng Windows natin. So ganito na muna ang video natin ngayon. So at least malalaman nyo rin na yung ginagamit ko ng mga installer, tested siya, working, wala siyang problema. And guys, natapos na ang pag-install ng Microsoft Office natin. So i-test natin yung Microsoft Office natin. I-close muna natin to, hindi natin kailangan to, tapos na. So dito tayo sa Word. Yun, accept mo lang, close, blank. So view, roller, kailangan natin ng okay guys, ito na guys, tapos na yung pag-install ng Microsoft Office. So i-try natin ulit, Word. Okay na. So hanggang dito na lang ang video guys. Maraming salamat sa panunood, sa suporta nyo, sa pag-subscribe. Maraming salamat guys. Kundi sa inyong mga like, mga comments, yung subscribe, diyan ako nagkakaroon ng encouragement guys na magpatuloy sa paggagawa ko ng mga video na ganito. Mga video na tutorial na nakakaano din sa iyo, nakatulong din sa lalo na sa mga baguhan. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye bye.